Naimbag amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Apektado ang sektor ng transportasyon sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, agarang pagpapatupad ng subsidiya para sa mga motorista, inapila. Karagdagang detalye mula kay PIA SLU intern Nathalia Makadangdang. Malaking pasalin sa sektor ng transportasyon ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Umaaray ang driver dahil lumalaki ang bahagi ng kanilang kinikita na napupunta sa gastos sa gasolina at krudo. Nagsimula nang magtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang iba't ibang gasolinahan. Inaasahang papalo sa 17 pesos hanggang 24 pesos ang dagdag kada litro sa diesel. Karagdagang 7 pesos hanggang 13 pesos naman ang sa gasolina, habang 32 hanggang 39 pesos sa kerosene. Nitong Marso 10 ang unang bugso ng pagtaas ng petrolyo na naglalaro sa 0.85 sentabo hanggang 21 pesos ang dagdag. Ngunit pagkatapos ng linggong ito, inaasahang tataas sa 63 hanggang 87 pesos kada litro na ang diesel, habang 53 hanggang 73 pesos kada litro naman sa gasolina, at 92 hanggang 125 pesos naman ang kerosene. Kaya naman ang ibang motorista ay talagang nababahala kung paano babalansehin ang kita sa araw-araw. Isa na lamang dyan ang jeepney driver na si Kuya Lito. Kikita ka ng, sabihin mo na, 800 sa araw-araw. Ngayon, wala na. Naka 300 na lang mahigit. Kasi sa totoo lang, napupunta na sa diesel yung ano na. Kasi mag-diesel ka, kaya rito isang araw. Dati-dati na konsumo namin, hindi pa abot ng 2,000. Ngayon, sobra na. Ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay ang pagsara ng Iran sa Strait of Hormuz na isa sa tanging daluyan ng oil tanker na konektado sa oil producer sa gitnang silangan. Uunti-untiin ang taas presyong ito depende sa mga oil companies. Kaya naman giit ng mga motorista ay sana maibigay ng mas maaga ang subsidy na ipinangako nang sa ganoon ay maibsan ang hirap sa biglaang pagtaas ng petrolyo. Inintay pa lang namin yung ng DOE, kung paano ang gagawin sa mga namin, mga like taxi, ganyan, mga jeep, kami rin, ganun. Konektado ang presyo ng mga petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Kaya naman isa sa may-ari ng pribadong sasakyan na si Kuya Francis ay malaki ang kanyang ginagawang pagtitipid. Yung nagtitipid na kasi medyo malaki ng epekto. Para imbes na pang market mo, wala na. Magtipid ka na ng yung mamarketin mo kasi wala na kulang talaga Yung budget naapektuhan talaga man. Una nang tiniyak ng DOE na sapat ang supply ng petrolyo hanggang Abril. Umaasa ang pamahalaan na makabalik ang supply sa kalagitnaan ng Abril. Sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo, nananatiling nakabantay naman ang pamahalaan upang masiguro na walang mananamantala dito. Siniguro rin ng gobyerno na sino mang mapatunayang lalabag sa mga alituntunin ay mahaharap sa karampatang parusa. Ako si PIA SLU intern Nathalia Makadangdang para sa PIA News Cordillera. Inilalapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo pangkalusugan. Yakap Clinic binuksan sa La Trinidad, Benguet. Magbabalita si PIA SLU intern Hailey Silvestre. Nagbukas ang Yakap Clinic dito sa La Trinidad, Benguet para sa patuloy na pangangalaga ng kalusugan ng mga residente kung saan nailalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Ang Yakap Clinic ay programa na inihanda ng PhilHealth para makatulong lalo na sa kalusugan ng residente ng La Trinidad. Matatagpuan ito sa first floor ng Provincial Health Office, KM5 La Trinidad, Benguet. So, Yakap Clinic is a program naman nationwide of our PhilHealth sa ating mga primary care facility. It is the consulta clinic dati. And then all of our rural health units, the 13 RHUs, are all accredited as Yakap Clinic. Sa pagbubukas ng Yakap Clinic na ito,
Handog nila ang libreng general check-up, physical wellness screening, mental health screening, basic laboratory services, basic radiologic services, at gamot package. Thank you talaga. Thank you din. Para sa aming mga senior, kami senior na kami, di ba? At least, malaki ang tulong sa nangyakap sa amin dahil sa libreng gamot, libreng consultation. Bilang pagdiriwang naman ng National Women's Month, inalok ang libreng breast exam, ultrasound ng breast, pelvic, thyroid, at chest x-ray para sa mga kababaihan. We have this Yakap Clinic. Also, we are celebrating the Women's Month. So, we are giving free services. Kakaro kalagi dyan women kayo niya, mga in celebration of Women's Month. Ang Yakap para Malayo sa Sakit ay programa ng pamahalaan para masiguro ang magandang kalusugan ng bawat isa. Hinihikayat ng bawat isa na bisitahin ng Yakap Clinic. PIA SLU intern Ayomi Hili Silvestre para sa PIA News Cordillera. Kinilala ang mga kababaihan sa Baguio City na may malaking ambag sa iba't ibang sektor ng lipunan. Serbisyo Caravan isinasagawa bilang bahagi ng National Women's Month celebration. Si PIA DIMSU intern Gian Aguda para sa report. Patuloy na kinikilala ang lakas, talino at kahalagahan ng bawat babae. Dito sa Baguio City, kinilala ang ilang kababaihan sa lungsod na may malaking kontribusyon sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Ipinagdiwang ang kagalangan at husay ng mga kababaihang may malaking ambag sa kabutihan ng Baguio City. Kinilala sina Purificacion Swanding Molintas para sa public service, Purito Ortonia Pasyal para sa community service, Dr. Brenda Lee Atos Villanueva para sa culture, arts at public health, at si Attorney Cheryl Daitek Yang para sa legal service. Bilang modelo ng kababaihan, hinikayat ni Councilor Betty Lourdes Tabanda, chairperson ng Committee on Social Services, ang publiko upang lumikha ng isang lungsod na pantay ang pagtrato sa kasarian. Turning point. Let it be a renewed promise that in Baguio, every woman and every girl will live with dignity, safety, opportunity, and respect. Together, let us build a city where rights are protected, equality is realized, and empowerment is not the exception but the norm. So to all the women out here, let us realize and respect our being women. Sa mga kalalakihan, huwag kayong matakot, kabalikat ninyo kami. So to Isinagawa rin ang isang parada mula sa Convention Center hanggang Malcolm Square. Ang selebrasyon ay nagtapos sa isang service caravan na nagbigay ng direktang serbisyo ng gobyerno sa publiko, hindi lang para sa kababaihan, kundi sa kabutihan ng pangkalahatan. Tinitignan ko kung ano yung available na para sa mga Women's Month. Kasi ang Women's meaning yung mga cervical na o kaya pap smear, ganon, and then mga sakit na as in bronchopneumonia, there will be sa RHU, mga dental care, ganon. Sa paggunita ng Buwan ng Kababaihan, patuloy nating kinikilala ang lakas, kakayahan at ambag ng kababaihan sa paghubog ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Ito si PIA DIMSU intern, Jen Benedict Aguda, para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ang kakayahan ng pulisya sa pagresponde sa anumang klase ng gender-based violence. Capability Enhancement Training isinagawa sa Baguio City. Report, hatid ni PIA SLU intern Andrea Visperas. Ngayong Women's Month, inilunsad ng Baguio City Police Office katuwang ang iba't ibang ahensya na pumuprotekta sa karapatan ng mga bata at kababaihan. Ang Capability Enhancement Training na ito ay para mas mapabilis at maayos ang proseso ng investigasyon sa mga kaso ng gender-based violence. Layunin ng training na ito na matukoy ang pangangailangan ng mga kapulisan at kababaihan.
Ayon kay Assistant Prosecutor Ruth Bernabe, inaasahang mas mapapadali ang pangangasiwa ng mga panayam sa hinaharap. Dahil digital na ang pamamaraan ng investigasyon at hindi na limitado sa face-to-face ang proseso ng pagkuha ng mga pahayag. We have to devise means and measures para nang sa ganun no, yung interview po will not be limited to face-to-face. And this is the video in-depth disclosure interview. Okay. And it will help the best interest of the child because you need not present the child already in court to testify. The testimony of the child is replaced by the video or audio in-depth disclosure interview. Layunin din ng programang ito na tugunan ng mga hamon sa mga kapulisan sa pag-iimbestiga. Ay ang challenges is ito nga na yung pag-extract ng statement from witnesses. Kasi victims come from varying ages. So different ages yan. So may bata, may adult, or matanda. Pero the challenge really here is how to extract or to take those statements from the uncooperative ones. So how would you do that? So this course, ang tinuturo dito is since we are using VB in view of the yung pangkaraniwan na method which is the question and answer affidavit form ay mas mapadali. Hinihikayat naman ni Marie Chris Melchor ang sinumang makakaranas ng gender-based violence na lumapit at magsumbong sa Women's and Children Protection Desk. At sa public ko, he is mag-hesitate to report any types of violence po. Tawagin natin kasi 24/7 po ang atin sa pulisan at ini-encourage po namin kayo na tingnan niyo po yung aming platform sa aming Facebook. Yan po. Nandun po yung present po doon yung ating mga contact numbers in case po na may mga ganitong incident. And ready naman po kasi ang police officer, office, to cater po yung mga ganyan cases. And naging comes to confidentiality po. Pag po kayo kasi full confidential po yung mga cases natin comes to at yung mga browse cases. Sa mga ganitong programa, mas pinag-iigting ng mga kapulisan ng kanilang kaalaman at kakayahan sa pagre-responde sa mga kaso ng gender-based violence tungo sa mas ligtas na komunidad. PIA SLU Intern Andrea Vesperas para sa PIA News Cordillera. Kaisa ang mga guro sa pagtataguyod ng kakayahan at karapatan ng mga kababaihan, Learning Action Cell, isinagawa para sa mga guro sa Baguio City. Si PIA DIMSU Intern Rica Basco para sa report. Isinagawa ng DepEd Baguio ang isang Learning Action Cell o LAC session para sa mga guro mula sa iba't ibang paaralan. Ito ay upang pagtibayin ang kanilang kaalaman at maipakita ang suporta sa isa't isa ngayong buwan ng kababaihan. Isa ang San Vicente Elementary School sa unang eskwelahan na nagkaroon ng Learning Action Cell session para sa month-long celebration ng National Women's Month. Iyan ang sigaw ng mga guro sa pagsisimula ng programa. Sumisimbolo ito ng kanilang dedikasyon na bigyang halaga ang buwan ng mga kababaihan at patuloy na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Well, isinusulong natin na praying and hoping na ang mga kababaihan ay tumayo para sa kanilang sarili. Na ang mga kababaihan ay manindigan para sa kanilang mga sarili at syempre para makatulong sa iba. Tinalakay ni Attorney Nerissa Bayan, guest speaker sa nasabing aktibidad, ang Magna Carta for Women na siyang nagbigay ng dagdag kaalaman para sa mga guro tungkol sa karapatan ng kababaihan at kung paano sila nito mapoprotektahan. Ang pinaglalaban po natin is equality in all other aspects natin. Hindi naman lang po sa physical sport. Hindi po ba dati yung tatay lang lagi ang boss? Kung sinabi niya yun. Pero ngayon po, since both parents mostly na who are working, di ba nagkakaroon naman ako ng equality? Somewhat sa ibang mga marriage, maybe equal treatment na sila.
parang open na mo yung discussion regarding decision making. Layunin nitong ipakilala palalo ang mga karapatan ng kababaihan na dapat kilalanin at respetuhin. Participation and representation. So, kung mapapansin niyo po, very active na po mga women's groups natin sa mga barangay. Yan po ay kadahilanan din po ng pagkatapo ng pag-opinion. Yun nga po, pati sa PTA, di ba, women din po ang active. So, sana kayo din po natin sila ka-apply. Sa mga katulad kong kababaihan, tayo po ay huwag matakot. Tayo ay huwag magpadala sa iba't ibang challenges na nangyayari sa ating buhay. Bagkus, gamitin natin ito para tayo ay umangat, para tayo ay maging successful, hindi lang para sa anak natin, hindi lang para sa pamilya, kung hindi para may maiambag tayo sa society and sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, patuloy na pinalalakas at pinatitibay ang kakayahan ng mga guro sa pagbibigay ng maayos at ikalidad na edukasyon para sa lahat. Kasabay nito ang pagbibigay halaga sa papel ng mga kababaihan sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Ito si PIA DIMSU Intern Rica Basco para sa PIA News Cordillera. Para mapalakas pa ang ugnayan ng mga kababaihan, isinagawa ang isang Women's Summit sa lalawigan ng Benguet. Iba't ibang aspeto, tinalakay. May balita si PIA-BSU intern Nicole Tulaban. Nagtipon ang aabot sa 100 mga kababaihan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Benguet sa ginanap na Women's Provincial Summit bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Layunin nito na pag-isahin ang mga kababaihan at magbigay ng mga talakayan na makakatulong sa kanilang personal na pag-unlad at pakikilahok sa komunidad. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita, taon-taon na inaabangan ng mga kababaihan ang nasabing summit dahil nagiging pagkakataon nito para sila ay magsama-sama, makapagbahagi ng karanasan at matuto mula sa isa't isa. It's actually a learning session. Every year, we look forward to the Women's Summit. And it's a time for us to get together and learn from each other. So nga Jay, they have their team like sister, mentoring, things like that, because their membership is already going, it's aging. So we get to train the younger people. So this is very significant for their own good kasi this is a community activity. Ibinahagi naman ng ilang kalahok na malaki ang naitulong ng mga talakayan sa kanila, lalo na sa pag-unawa sa mga pinagdaraanan ng iba pang kababaihan. Mayat nga impact na dito kasi para kada kami dito nga naki-join. Antayo nga munon niya de marikrik na da niya de battles da kat di ba tatay mayat jay kwanti mayat jay inbagan jay speakers kat nagkakatawa kami. Ayon pa sa mga dumalo, hindi lamang kaalaman ang kanilang nakuha sa summit kundi pati na rin ang pagkakataong makapagpahinga. It's really very helpful. Maganda kasi distressing talagang I really thought na pupunta ako dito just to learn pero umpisa pa lang nung umaga na-distress na. Parang nakalimutan ko na lahat yung mga challenge, yung mga iniisip ko na parang hindi maganda or at the same time I learned a lot of things. Inaasahan na magiging daan ang mga ganitong aktibidad upang mas mapalakas pa ang pagkakaisa at suporta sa mga kababaihan sa probinsya ng Benguet. Ito si PIA-BSU intern Nicole Tulaban para sa PIA News Cordillera. Isang makabagong paraan ng pagproseso ng nabubulok na basura ang patuloy na pinag-aaralan sa Baguio City. Partikular na ang paggamit ng Black Soldier Fly. Layunin nito na makatulong sa pagbabawas ng food waste at mas mapaayos ang pamamahala ng mga nabubulok na basura sa mga komunidad. Alamin pa ang tungkol dito sa report ni PIA-UCU intern Valerie Viernes. Isang makabagong pamamaraan ng pamamahala sa basura at pagtulong sa agrikultura ang patuloy na ginagamit at pinag-aaralan ng mga barangay sa District 17. Ito ang paggamit ng Black Soldier Fly o mas kilala bilang BSF. Sa patuloy na paghahanap ng mga paraan para mas mapabuti ang pamamahala ng basura sa lungsod, isa sa mga sinusubukang inisyatibo ang paggamit ng Black Soldier Fly.
Layunin nito na makatulong sa pagproseso ng mga nabubulok na basura at makapagbigay ng alternatibong solusyon sa paghawak ng food waste sa mga komunidad. BSF kasi, Black Soldier Fly, hina-harness natin or ni-utilize natin yung nature ability niya to decompose or kainin yung mga food waste. So, compare natin sa traditional na composting, malayong mas mabilis yung pag-decompose niya. So, for traditional composting, sabihin natin siguro 1 month bago maging fertilizer yung mga food waste na nilagay natin doon. However, with the help of Black Soldier Fly, napapabilis natin yung pag-decompose at pag-decompose ng mga organic na waste natin. So, yun kasi natural na ability yun ng Black Soldier Fly. Ang Black Soldier Fly, pwede siyang alternative sa mga fish meal. So, fish meal pinapakain sa mga aquatic fishes. So, ang Black Soldier Fly kasi, yung mga larvae niya, yung kumakain pa lang ng mga food scrap natin, food waste. So, pag pinadry out yan, pwede na siyang pang-feeding sa mga fish natin. Sa ngayon, pilot pa lamang ang nasabing proyekto sa ilang lugar. Ngunit, umaasa ang mga opisyal na kapag napatunayang epektibo ito, posible pa itong palawakin sa iba't ibang distrito ng lungsod upang mas maraming barangay ang makinabang sa mas maayos na pamamahala ng basura. As per reporting, pag makita ni Mayor at ng UNDP na effective naman yung BSF para sa solid waste management natin ng city, hoping siguro per district of barangays, makapagtayo tayo ng BSF facility para ma-accommodate lahat yung mga solid waste ng mga per barangays. Kasi, yun nga sabi ko, dahil pioneer pa nga lang to, pilot pa lang, ang kinikater pa lang namin na mga food waste is yung around District 17. Patuloy naman ang pag-aaral sa proyekto upang masuri ang mga benepisyo nito sa pamamahala ng nabubulok na basura. Umaasa ang mga kinauukulan na sa pamamagitan ng ganitong inisyatibo, mas mapapalakas pa ang mga hakbang ng lungsod tungo sa mas maayos at mas sustainableng sistema ng waste management. Sa pamamagitan ng BSF, nagkakaroon ng mas maayos na pamamahala sa mga organic na basura at nadaragdagan ng mapagkukunan ng sustansya para sa agrikultura. Ito si PIA-UCU Intern Valerie Viernes, nagbabalita para sa PIA News, Cordillera. Dinala sa komunidad sa Sabangan Mountain Province ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Bahagi ito ng kampanya ng gobyerno para sa pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad. Si Cherin Itiw para sa report. Nagpapasalamat ang ilang mga benepisyaryo sa isinagawang serbisyo karavan sa Barangay Namatok, Sabangan Mountain Province nitong Miyerkules sa ilalim ng Retold Community Support Program o RCSP. Ayon sa kanila, malaking tulong ang karavan dahil mas napadali sa kanila ang pagkuha ng ilang mga dokumento. Nagsayati mayanda ditoy. Na instead nga, agpliti kami pala nga mapan-ijay bontok, nga agpa mga lati PSA, dagitoy da, and then, asla kanya nga hanga nag-apply iti national ID, si mangput ditoy, kakarupay tano awanti pasahi, nga mapan-ijay, ag back and forth, o solve manan. Ang RCSP ay inisyatiba ng pamahalaan alinsunod sa Executive Order No. 70 na may layuning pagtibayin ang kapayapaan at pag-unlad sa pamamagitan ng whole-of-nation approach. Dito ay nagtulungan ang iba't ibang mga ahensya upang maihatid ang mga serbisyo ng mas malapit sa komunidad. So with this is the whole-of-nation approach, and we are bringing the services of the government nearer to the community. These communities are actually communities that have undergone insurgencies before. They were the ones that were left behind. Sinabi rin nito ang pamahalaan ay inilalapit ang mga programa
lalo na sa mga nais magbalik loob. Sa aktibidad ay nakinabang ang mga residente sa iba't ibang serbisyo, kabilang na ang libreng gupit, pagpapatala ng PSA Certificate at National ID, serbisyong pangkalusugan at konsultasyon. Susunod din na magkakaroon ng RCSP ang ilang mga barangay sa munisipyo ng Sagada, Bauco, Barlig at Tadjan. Mula rito sa Mountain Province, Cheryl Itio para sa PIA News Cordillera. Inaasahang mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga atleta ng Kalinga kasunod ng pagsisimula ng konstruksyon ng Kalinga Sports Complex. Modernong pasilidad ipapatayo. May report si Iril Siknao. Formal nang isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa Phase 1 ng Kalinga Sports Complex sa Bulanao, Tabuc City nitong Martes, March 10, 2026. Ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 148 million pesos ay itinuturing na malaking hakbang para sa sports development ng probinsya. Layon nito na gawing isang maganda at modernong multi-purpose facility ang Karaa Grounds sa Bulanao. Ayon sa DPWH Lower Kalinga District Engineering Office na siyang nagpapatupad ng proyekto, kabilang sa Phase 1 ang pagtatayo ng isang standard playing field, rubberized oval track, mga court para sa basketball, volleyball, tennis at badminton, partial completion ng isang grandstand at construction ng water system at powerhouse. A premier sports and recreational facility that will serve as a hub for athletic development, youth engagement, and community activities in the province of Kalinga and the Cordillera Administrative Region. Ayon sa mga lokal na opisyal, malaking tulong ito para sa mga atletang lumalaban sa Karaa Meet. We believe that by building a decent training facility here at home, we can immediately give our athletes the fighting chance they deserve. We hope that by providing standard track, a safe court, and proper amenities, we can pave the way for better performance. Samantala, sinabi ni Governor James Edcuba na naglaan ang probinsya ng 20 million pesos para sa pag-upgrade ng daan patungo sa complex upang maging isang 4-lane road ito na may walk lane para sa mga pedestrian. Ayon sa DPWH, kailangan pa ng karagdagang 300 million pesos para sa Phase 2 ng proyekto. Tiniyak naman ng mga lokal na opisyal na tutulong sila upang makakalat ng pondo para sa tuluyang pagtatapos ito. Ang Kalinga Sports Complex Phase 1 project ay pinondohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at target na matapos sa March 2028. Iril Siknao mula PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Para matulungan ang mga persons deprived of liberty na makapagsimulang muli, patuloy na isinasagawa ang skills training para sa kanila. Sa Ifugao District Jail, isinailalim sa skills training ang mga 62 PDLs kamakailan. Si Marcelo Ligawan para sa detalye. Matagumpay na nakapagtapos kamakailan ang 62 persons deprived of liberty mula sa Ifugao District Jail ng dalawang skills training program na isinagawa ng TESDA Cordillera State Institute of Technical Education, Ifugao Campus. 27 PDL ang nagtapos sa small engine servicing, habang 25 naman ang nakatapos ng mushroom production training. Layunin ng programang ito na mabigyan ang mga PDL ng karagdagang kaalaman at oportunidad sa kabuhayan bilang paghahanda sa kanilang muling pagbabalik sa komunidad. This is the complete package training of TESDA. Kapag ngayon baga complete package at the skills training na, na-train kayo. The small engine can produce organic concoction or mushroom. Malpas yung training at dapat the entrepreneurship training na, no, kasi start business, na-train kayo, di ba? And of course, after the training program, ag-automated kanya yung complete toolkits. Again, my congratulations to each and every one of you. At ipagpatuloy ninyo yung kung paano mapalago pa yung mga natutunan natin. Ang mga nagtapos sa small engine servicing ay ginawaran din ng National Certificate 2 bilang pagkilala sa kanilang kakayahan sa nasabing larangan. Nakatuon ang TESDA na makapagbigay ng kompletong skills training package sa 100 o 100 na PDL bawat taon
bilang bahagi ng pakikipagtulungan nito sa Bureau of Jail Management and Penology. Nagpasalamat din ang mga PDL sa TESDA at Ifugao District Jail sa pagbibigay ng mga pagkakataong makatutulong sa kanilang pagbabago at rehabilitasyon. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na isulong ang reformation, rehabilitasyon at matagumpay na reintegrasyon ng mga PDL sa lipunan. Mula rito sa Ifugao, Marcelo Ligawon para sa PI News Cordillera. Inoobserbahan ngayong Marso ang Rabies Awareness Month bilang bahagi ng kampanya laban sa rabies. Dinala ang iba't ibang serbisyo para sa mga aso at pusa sa Lamot Ifugao. Nagbabalik si Marcelo Ligawan para sa report. Pinaigting ng Provincial Local Government Unit ng Ifugao ang kampanya laban sa rabies bilang bahagi ng pagsulong ng programang Happy and Healthy Ifugao. Kamakailan ay nagsagawa ang Provincial Veterinary Office ng libreng veterinary mission sa Tourism Village sa bayan ng Lamot. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Lamot, Philippine Animal Hospital Association at Animal Kingdom Foundation. Mahigit 300 na aso at pusa mula sa iba't ibang komunidad ang nabigyan ng serbisyo sa naturang aktibidad. Layunin din umano ng programa na makontrol ang populasyon ng mga asong gala at pusang walang nag-aalaga. Let's support our anti-rabies free drive by, of course, having our dogs and cats vaccinated, and huwag nating pabayaan ang mga aso at pusa natin na gumala. Let's leash or cage them, put them inside our compound. Patuloy na itinataguyod ng Animal Kingdom Foundation ang kapakanan at proteksyon ng mga hayop habang sinusuportahan ang layunin ng pamahalaan na kamit ang Rabies-Free Philippines sa pagsapit ng 2030. We are here because we've seen how pet-loving community the people of Ifugao are, and we also see the progress that they've been doing in terms of their rabies program and also how they have been treating their pets in the past years. Mula rito sa Ifugao, Marcelo Ligawon para sa PI News Cordillera. Nakatutok ang Bureau of Fire Protection sa kanilang kampanya para mapababa ang insidente ng sunog sa Baguio City. Fire Safety Awareness Campaign nagpapatuloy. Si PIUCU Valerie Viernes para sa balita. Nagsimula na ang mga paghahanda ng Bureau of Fire Protection para sa Fire Prevention Month ngayong Marso. Kasabay ng mga paalala sa publiko na mag-ingat laban sa sunog. Paalala ng BFP, nagsisimula ang fire safety sa loob ng mga tahanan at mahalagang alam ng mga pamilya ang mga dapat bantayan upang maiwasan ang sunog. Hinihikayat nila ang mga magulang na maging fire safety aware at siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga bahay. Number 1 po dyan is dapat sinecheck po natin yung electrical system ng bahay natin. Pangalawa po is tuturuan natin yung mga anak natin na huwag maglaro ng matchsticks and lighters para hindi po pagmulan ng sunog. Pag nagluluto naman po tayo, dapat binabantayan po natin ang mga niluluto natin. And syempre, pag may nakita tayong sunog, dapat nire-report natin kaagad yan. Pwede po nating itawag yan sa hotline number natin na 911. So, libre po ang pagtawag dito, lalong-lalo na sa syudad ng Baguio, meron po tayong smart city para po marespondahan kaagad. Tandaan po natin, mas maganda pong nare-respondahan ng sunog habang maliit pa lamang. Layunin ng mga ginagawang aktibidad ngayong Fire Prevention Month na mapababa ang bilang ng mga insidente ng sunog sa lungsod at mapalakas ang kaalaman ng publiko tungkol sa fire safety. Bahagi ito ang patuloy na pagsasagawa ng mga fire safety inspection. Yung pinakain natin na tayo sana ay magkaroon ng lesser fire incident during the Fire Prevention Month and the rest of the year sana. Yun yung pinaka-aim natin na we are conducting fire safety inspections to remind the different establishments on the importance of fire safety. Siniguro ng BFP na kahit matapos ang Fire Prevention Month, magpapatuloy ang pagsasagawa nila ng fire safety inspection sa mga establishmento at ang pag-organisa nila ng mga community fire auxiliary group ng iba't ibang barangay. Sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month, paalala sa publiko na manatiling mapagtatsyag at sumunod sa mga hakbang pangkaligtasan upang maiwasan ang sunog. Ito sa PIA-UCU Interim
Valerie Viernes nagbabalita para sa PIA News, Cordillera. Kaugnay sa nasabing balita, isinagawa naman ang open house sa BFP Tadjan, partisipasyon ng komunidad para sa fire safety. Patuloy na isinusulong. Detalye mula kay Fire Officer 2, Bernalyn Bayos ng BFP Tadjan. Noong obserbasyon ng Fire Prevention Month, isinagawa ng Tadjan Fire Station ang open house para sa mga bata at kabataan dito sa munisipyo ng Tadjan, bilang pagpapalakas ng kanilang kaalaman sa fire safety. Sa aktibidad na ito ay nabigyan ng kaukulang impormasyon ng mga bata sa iba't ibang trabaho at kagamitan ng isang bumbero. Layunin nito na isulong ang voluntarismo at partisipasyon ng komunidad, lalo na ang mga kabataan sa fire safety. Open yung fire station natin for any visitors, and then when we came to our station, we will introduce our functions, our works. Example is introducing the yung mga equipment namin, kung may mga kagamitan, kung anong function niya. Example, yung fire truck, yung mga nozzle, yung mga fire hose, at saka yung part ng aming building. Ang impact siguro nito is to encourage our young generation, yung mga bata na sumali sa ating ahensya or to promote public safety and promote volunteerism siguro sa mga kabataan. Para naman sa ilang mga magulang, maganda ang nasabing aktibidad. Ayon pa sa kanila, maraming natutunan ang mga bata. Sa observation ko sa mga bata, maganda kasi nakikooperate silang lahat at saka marami silang natutunan na aral, lalong-lalo na talagang actual ang pinakita nila sa kanila. Natutuwa din ang mga ito na makitang aktibong nakilahok ang mga bata sa open house na isinagawa. Hiling din ang ahensya ng mas malakas na partisipasyon ng komunidad upang isulong ang fire safety, lalong-lalo na sa ating mga barangay. Mula dito sa Tadjan Fire Station, FO2 Bernalyn Bayos, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sa nagpapatuloy na selebrasyon ng La Trinidad Strawberry Festival, ibinida ang iba't ibang putahe na may sangkap na strawberry sa ginanap na cooking village. Silipin ang mga ito sa report ni PIA-SLU intern John Eric Cortez. Alam mo bang maaaring isama ang strawberry sa iba't ibang mga putahe? Isinagawa ang cooking village dito sa La Trinidad na may layong ipamalas ang samut-saring luto at diskarte sa pamamagitan ng pagsama ng strawberry sa niluluto. Sa pakikipag-ugnayan ng Bumesca Events at La Trinidad Business and Industry Federation, inorganisa ang kompetisyon na ito bilang parte ng Strawberry Festival. Ayon sa kanila, layo nitong mas lumawak pa ang sakop ng strawberry na ginagawang sangkap ng mga putahe at maipakilala palalo ang lokal na strawberry ng bayan. Gusto natin yung innovation at strawberry. Since Strawberry Festival po ngayon, i-highlight po natin ang strawberry sa kung ano po yung mga gagawin nilang recipe po ngayon. We would like to explore kung ano pa yung pwedeng na products from the strawberries. Tignan natin paano natin yung fusion of the cuisines or mga innovations ng mga young minds. Ang Cooking Village ay may 3 serye ng tagisan ng galing sa pagluluto na may strawberry twist. Kabilang narito ang strawberry starters para sa elimination round, garden basket salad sa semifinals, at mystery berry mains para sa grand finals. Nais din naman nilang tulungan at gabayan ang mananalo na maaaring maging daan nila sa mas malawak pang oportunidad. Hindi lang siya after ng competition is mag-end na po doon. Ang gusto po na natin dito makita is yung sustainable livelihood sana ng kung sinong mananalo. At least we can visit them and of course mentoring kung paano po siya mag-go further. Ayon sa mga hurado, bago sa panlasa at may halong inobasyon ang hinahanap nila sa 3 araw ng kompetisyon. Hindi naman siya naiiba, hindi siya unique. But medyo innovative lang, but the taste still would reflect the taste of the real strawberry. Hindi na siya yung namamask off ng sobrang asukan or sobrang asin. Something simple. Sa culinary na magamit mga local products, mga bagong innovations, hindi lang yung the usual na
kumbaga magagawan pa natin ng bagong flavors. Hindi lang yung the usual na strawberry jam na yun pala, ang dami palang pwedeng gawin sa isang product. Dahil sa ganitong oportunidad, masaya naman ang ilan sa mga kalahok na sumali at may pamalas ang kanilang galing sa pagluluto. As the start of the event naman po, medyo kinakabahan pa po. And as the event na nag-continue po, medyo nawalan na po yung kaba namin. Kinabahan po ng konti pero mas naramdaman ko po yung excitement kasi first time ko po makasali sa ganito po. Siyempre, manalo matalo, i-take ko na po siya sa experience tsaka lesson na rin po. Dagdag naman nila, diskarte sa komunikasyon ang isa sa paraan nila sa pagbuo ng kanilang kakaibang dish. Ang ginawa po namin is strawberry kiniing bruschetta. It is a fusion of European and Asian dish. Parang inuna po, nag-mise en place po kami kaagad po ng maayos para maayos po yung trabaho namin plus yung communication po. Sobrang importante po ng communication po dito. Kaya natapos po agad namin, naitawid po agad namin. Hinihikayat ang publiko na sumali sa iba pang mga aktibidad na inihanda para sa festival. Mula rito sa KM5 La Trinidad, ako si PA SLU intern John Eric Cortez para sa PA News, Cordillera. Karagdagang atraksyon ang binuksan sa Tuba Benguet. Ito ang mural na nagtataguyod ng kultura at kasaysayan ng lugar. Pasyalan ito sa report ni PIA-BSU intern Abigail Refuerzo. Isang bagong cultural attraction ang opisyal ng binuksan sa poblasyon Tuba Benguet matapos buksan ang isang mural project na nagtatampok sa kasaysayan at kultura. Binuksan nitong March 9, 2026 ang 14 na mural o panels na makikita sa poblasyon Tuba Benguet. Tampok sa mga mural ang iba't ibang kwento at bahagi ng kasaysayan ng Badiwan, pati na rin ang mayamang kultura at tradisyon ng Cordillera. Ang proyekto ay kolaborasyon ng 3 artist na sina Napoleon Habok bilang main artist kasama sina Billy Jim Depnag at Marlon Naoy. Ang title ng mural doon sa napakahabang wall sa may harap ng Badiwan Tunnel is Gateway Mural, Badiwan Pajaspasan Falls to Cordillera Skies. Yun yung general title and that is for the 10 panels out of 14 panels na public art. Yung 10 panels na yun is historical siya. And nag-umpisa siya doon sa history kung paano na-enjoy ng mga tao yung pagtawid sa river na tinatawag nilang Pajaspasan or Payaspasan in Kankanay. It is also falls in English. Yun yung general term sa tawiran dito sa Badiwan. And makikita doon sa mural yung update or progress ng kalsada mula sa may sasakyan na na-stranded, na idagdag din doon yung kung ano yung nangyari sa kalsada natin as a result of the 1990 earthquake. Tuloy-tuloy yung pagguho ng lupa and rolling stones. So to protect the passengers, the vehicles, kinailangan siyang ayusin. And meron yung initial na inilagay sa gilid ng kalsada, hindi niya pa rin kinayang protektahan ang passing vehicles and people. So ang ending nun is kailangan gawin itong Badiwan Tunnel. So lahat yon incorporated or reflected siya doon sa mural. Katuwang iba't ibang organisasyon at ang lokal na pamahalaan, layunin din ng proyekto na palakasin ang turismo sa lugar sa pamamagitan ng sining. We were very happy and makikita mi ngay nga maus-usar matlaang dagitoy artist tayo ditoy Benguet. And dito ko maiti dapat ngay nga may sangay nga i-promote tayo ta ado tinalalaing ngay nga artist ditoy Benguet. And we are very happy kasi dito'y Tuba, ngay kat ada dagito'y nga nakaramidan iti artist. Dagito'y works ti artist iti talaga ngay nga mang-define no anya talaga iti
art. At ipampanunutan mi we will think of an ordinance in which we could a program and then put it into an ordinance. Tapos continuous iti support iti dagitoy artist tayo. Tumatak naman ang naggagandahang mural sa mga turista at bumisita sa programa upang masaksihan ang ganda at bigay na tanawin nito. Meron akong nasabi talaga doon dahil doon pa lang sa mga pinapakita ng mga artist natin na dinrawing nila sa baba or sa gilid ng badiwan, tunnel, pinapakita doon na nagkakaisa yung mga igorot. Sana tayo rin, tayong buong tao, lahat ng tao dito sa mundo, ibalik natin yung pagkakaisa dahil nawawala na yan yung mga pagkakaisa ng tao, yung tulungan, yung bayanihan. So yun, magandang mensahe ng mga drawing nila dito sa Badiwan, Tuba. Very specific yung pagkaka-explain niya dun sa mga artwork na ginawa niya dun sa pader. So very informative siya sa mga turista na hindi lang basta tititig ka, malalaman mo yung purposes, kung ano yung naging flow bago ito nagawa. Very informative talaga. Inaasahan na magsisilbing bagong atraksyon ang mural para sa mga turista at mga nais matutunan ang kasaysayan at kultura ng Tuba, pati na rin ang bigay na sining ng turismo sa Cordillera. PIA BSU Intern Abigail Refuerzo para sa PIA News Cordillera. Alam niyo ba, bukod sa pagtataguyod ng kanilang mga lokal na produkto, libreng sine ang handog ng isang food stall sa Benguet State University, Centennial Park. Alamin ang kwento nito sa ulat ni PIA-BSU intern Kyla Grande. Dinadayo ng mga estudyante at residente ang libreng movie watching na ginaganap dito sa BSU Centennial Park. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng abot-kayang libangan at mapalakas ang partisipasyon ng komunidad. Bukod sa libreng panonood ng pelikula, mayroon ding mga food stalls na nag-aalok ng iba't ibang pagkain at inumin. Habang nagaganap ang movie watching, sinusuportahan din ng mga dumalo ang mga food stalls sa paligid. Yun na nga, kasi yun na nga, gusto ng mga bata manood, di ba? So siyempre yung mga bata hindi naman lalabas yan na walang kasamang guardian, tatay, nanay, kuya, ate. Siyempre pag nandun na sila, kailangan nilang bumili ng food. Kaya free yung movie. Pang-attract actually ni client yon para dumami naman yung kanyang, yung customer ng kanyang mga merchants. Mas naging makulay ang gabi dahil sa mga pailaw sa loob ng BSU na nagbibigay ng mas masaya at kaaya-ayang ambience para sa mga dumadalo sa aktibidad. Based doon sa experience ng pailaw ng December to January ay yung mag-attract ng mga bata kasi mostly pambata yung mga movie na pinapalabas niya doon. Siyempre kapag mayroong bata, mayroong kasamang nanay, mayroong kasamang guardian. Siyempre, pag parang form of to attract clients at magiging customer na rin niya sa mga stores doon. Hindi lamang mga bata ang natuwa sa aktibidad, kundi pati na rin ang mga estudyante at iba pang residente. Ayon sa ilan sa kanila, magandang ideya ang ganitong programa dahil kahit sandali ay naibabalik sila sa kanilang pagkabata habang nanonood ng pelikula sa open space kasama ang kanilang mga kaibigan. To be honest, last day of our midterm today and this is unexpected and we would like to try this experience po talaga and it heals our inner child po. Nagiging mas makabuluhan ang aktibidad dahil hindi lamang ito libangan kundi pagkakataon din upang makapag-banding kasama ang mga kaibigan at makakuha ng aral mula sa mga pelikulang ipinapalabas. Like parang banding na din namin to. Parang to the others, it comforts them, especially most of these movies are related to cartoon movies. Tapos parang through these cartoon movies, we can adapt and learn something, especially to the children. Layunin nitong mas mailapit ang negosyo sa mga tao habang nag-aambag sa kasiyahan at pagtutulungan sa komunidad. Pinagsama ang libangan at suporta sa lokal na negosyo. Mula rito sa BSU Centennial Park, PIA-BSU intern Kyla Grande para sa PIA News Cordillera.
Bilang bahagi ng patuloy na pagtataguyod natin sa mga kababaihan ngayong Women's Month, isang kwento ang ating itatampok. Kilalanin natin ang isa sa mga kababaihang patuloy na sumasabay sa male-dominated profession sa report ni PIA-SLU intern Renalyn Tahon. Sa mundo ng pulisya kung saan kalalakihan ang karamihan, ang tapang, dedikasyon at pag-ibig sa pamilya ang pinangahawakan ng isang public servant at isang ina upang harapin ang mga hamon na humuhubog sa kanyang pagkababae. Sa Baguio City Police Office, si Police Major Marcy Grace Maron, Public Information Officer, ay isa sa mga nagsisilbi sa gitna ng male-dominated organization. Dito, hindi niya kailangan patunayan ang kanyang sarili mula sa pagharap sa media hanggang sa operasyon, habang hinaharap ang mga hamon ng pagiging babae sa larangang ito. Working in a male-dominated organization, it's really challenging and empowering because it helps me to prove that women is also capable na gawin yung mga ginagawa ng mga kasama naming mga police men. Bukod sa paglilingkod sa lungsod, naglalaan pa rin si Maron ng sapat na oras sa kanyang pamilya. Kahit doble ang hamon ng isang ina, natutunan niyang ibalanse ang kanyang personal at professional na buhay, gamit ang disiplina at suporta sa kanyang pamilya. I see to it na hindi ko pinapabayaan din yung responsibility ko sa family. So, it requires talaga strong time management, discipline, and of course, kailangan ko din yung support ng aking family. Inspirasyon si Maron hindi lamang sa mga babaeng pulis, ngunit pati na rin sa mga ibang nangangarap. Si Police Major Maron ay isang patunay sa male-dominated world ng pulisya, kaya rin ng mga kababaihang makipagsabayan at umangat. PIA-SLU intern Renalyn Tahon para sa PIA News Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region, sa X app, sa PIA_Cordillera, mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano, Naimbag Amalam.